Nakipag-ugnayan na ang pamahalaan sa mga naulila ng 3 Pinoy na nasawi sa delubyong tumama sa UAE. Ang lagay ng iba pa nating kababayan doon, tinutukan ni Mark Salazar. Sa kasagsagan ng masamang panahon sa Dubai nitong Martes, halos mag-zero visibility sa pinagsamang buhos ng ulan, mayat-mayang pagkidlat at bugso ng hangin. Sa ilang lugar, may mga nagliparang gamit at balot ang paligid ng napakakapal na hamog. Kaya kabi-kabila ang mga pagbaha at nagmistulang malawak na ilog ang mga kalsada. Kaya may mga sasakyang hindi kinaya ang taas ng tubig kaya naglutangan. Kuha ito ni Vincent Tambong na isang OFW sa Dubai. Marami ang stranded sa mga train stations at hindi makalabas ng bahay ang mga residente. Yung mga mabababang parte ng Dubai is napakahirap po kasi lalo na po yung mga mabababang lugar. Marami ding sasakyan yung mga tumubog eh. Ang kakaibang panahon sa desyertong Dubai, malamang daw dulot ng climate change ayon sa mga eksperto. Maaaring nakapagpalala din daw sa mga pagbaha ang kawalan ng drainage infrastructure sa naturang bansa. 3 OFW ang kabilang sa mga nasawi sa malalang pag-ulan at pagbaha. Nasawi si Dante Casipong nang mahulog sa sinkhole. Immediately, nakipag-usap na tayo sa kanilang pamilya, personal, pununtahan ito ng ating mga regional officers. In fact, kagabi nga kausap ko yung kapatid ni Dante, na Dante rin ang pangalan sa Lucena. All of the family members of itong mga OFWs natin na sa makabilang buhay. Umusok naman daw ang shuttle service ni na Jenny Gamboa at Marjorie Saking at na-suffocate sila. Ito inaayos na natin, hindi naman ito magtatagal. Hindi lang natin masabi specifically yung date. As soon as we get clearance sa mga necessary documentation and requirements, immediately maililipad natin yan. Maaraw na ngayon sa Dubai pero nagpapatuloy ang aberya ng pagbaha gaya sa Dubai International Airport. Humupa na ang ulan at ang baha pero may ilang bahagi pa rin na mayroong tubig, around 650,000 ang OFW. But yung in terms of yung affected, nagsasagawa ng relief goods operation distribution ngayon. Pero problema pa rin sa Dubai ang pagbabalik trabaho dahil mataas pa rin ang baha sa maraming kalsada at establishmento. Gaya ng restaurant na ito na lubog pa rin sa baha. Mula noong Tuesday, wala po kaming tubig. And kagabi po, nawala na po kami ng kuryente. Lahat ito, tinaha ko itong mga baha na to para lang talaga makaligo. At nakaligo po ako sa kanila. Handa raw ang OWA magpa-repatriate ng gustong umuwi dito pero wala naman daw nagpapasabing gusto nilang umuwi sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras.